Ayon sa nakalap nating impormasyon, nagbabala di umano ang China sa bantang ilalabas daw nito ang hawak nitong ebidensya patungkol sa audio recording ng kasunduang Ayungin Shoal. Ini-involve ang AFP ng China. Sabay sinabing may approval pa daw ito ng Defense Secretary at ng National Security at ng AFP Chief General. Pero buwelta sa China ni Defense Secretary Gibo, pwedeng kasuhan ng China ng anti-wiretapping dahil labag di umano ito sa Pilipinas ang mag-record sila dito ng audio recording nang di nagpapaalam sa Pilipinas. Merong kunong alleged recording sa isang kawani ng Armed Forces of the Philippines, the authenticity of which I doubt, given the propensity of the Chinese government to engage in malign information activities. Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording ng sino man sa Pilipinas, sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas, particularly the anti-wiretapping law. Dapat alamin ko sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Samantala, tinawag naman ng Philippine Navy kasinungalingan itong maling impormasyong pinapakalat ng Chinese Embassy. Kaya nagbabala sa China si Commodore Roy Vincent Trinidad. Hindi naniniwala dito ang Philippine Navy. That is a dead story. We will not dignify reports like that. Again, it's a zombie story. Let's bring it back to where it rightfully belongs, to the grave. Anybody could say anything. These stories will be rehashed. We have to understand that today's warfare is a battle of narratives. It's a battle of shaping the perception of people. Sabi pa ni Commodore J. Tariela, nililito lang daw nila tayo. Huwag daw tayong naniniwala sa China. Pinag-aaway-away lang daw nila tayo para makalusot lang ang China. Nililito lang nila ang sambayan ng Pilipino. They're actually justifying ang kanilang mga maling gawain dito, mga illegal activities nila, and of course their aggression in the West Philippine Sea. Pero sabi ng DFA, kung totoo man ang nasabing kasunduan, hindi otorisado ang AFP, sabi ng DFA, dahil tanging Pangulo lang ang pwedeng pumasok sa kasunduan. Tigapagpatupad lang daw ang AFP, sabi ng DFA. Tanging presidente lamang ang pwedeng pumasok sa anumang kasunduan hinggil sa West Philippine Sea o anumang international na bagay through the Department of Foreign Affairs. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga opisyal di umano ng Chinese Embassy dito. Sana maliwanagan ang ating mga tao. Pero babala kay Gibo ng Chinese Foreign Ministry, ba't di nyo tanungin si Vice Admiral Alberto Carlos kung totoong nakipagkasundo siya sa Chinese Embassy? Sabay sabing ang AFP Westcom ang laman mismo ng audio recording. 菲方执意否认上述客观事实，有意误导国际社会，损害自身信誉，破坏南海和平稳定。中方敦促菲方重信守诺，立即停止海上侵权挑衅，切实回到通过对话协商同中方妥处分歧的正确轨道。 Sa kasalukuyan, itinalaga muna ang bagong acting AFP chief ng Westcom habang nakalib si Vice Admiral. Hindi pa malinaw kung aalisin siya ng AFP. Ito ang sabi sa Vice Admiral. This happens because, especially in these areas, these are major areas of command. We need to have a senior leader to take the helm of command in these places. So, ang binesignate nga natin si Rear Admiral Torres to take to stand in as the acting Westcom commander. Ang iniiwasan kasi natin dito is yung magkaroon tayo ng vacuum of leadership. No? So, pagka wala ang isang leader, we have to put somebody else to take his place. And this is senior position, so most senior din ang kailangan na ilagay natin. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.